Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Pero nagbibingi-bingihan ka. Nagbubulag-bulagan ka. Dahil makasarili ka, Blessy. At ikaw, manhid ka, ate. May pinagdadaanan ako, pero tinanong mo ba ako kung anong sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan ng hindi mo naman kadugo. Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba ang pagtanggap at pag-unawa sa mga pagkakamali ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Liway sa ating dulang sa kanyang panahon. Mang David, kayo po pala. Gabi na po At napasugod po kayo sa ulan. Ang aling-huling mo, inaapoy ng lagnat. Kung pwede sana kitang maisama sa bahay para matingnan mo ang kalagayan niya. Hindi ko rin kasi alam ang gagawin ko. Natataranta na rin ako. Sige po. Sasama ako sa bahay nyo. Sandali lang kukunin ko lang po yung mga gamit ko. Salamat, Liway. Maraming salamat. Si Ate Liway pa rin palang tinatawag ng mga taga rito kapag may mga problema sila. Kasi nga, isang tawag lamang nila sa Ate Liway mo. Kahit pa napakalakas ng ulan, sasama at sasama siya talaga sa kanila. Paano kung cancer na pala ang dahilan ng pagkakasakit ng tao? Pwede pa ba yung mga pahimas-himas, yung mga dasal-dasal niya? Kahit pa paano, may kaalaman naman ang ate mo sa first aid. Mula sa natutunan niya sa caregiving course na pinag-aralan niya. At saka alam din niya ang gagawin niya sa mga oras ng emergency. Mabababaw rin kasi yung mga taga rito. Madaling makuha ang mga loob. Saka ano ba nakita nila kay Ate Liway? At bakit sobra-sobra ang pagpapahalaga nila sa kanya? Bumaba na po ang lagnat ni Aling Colleen dahil sa pinainom ko sa kanyang gamot sa lagnat, Mang David. Nakatulong din po yung pagpunas-punas sa kanya ng basang bimpo para mabawasan ang init ng kanyang katawan. Salamat sa Diyos at kahit papano'y nabawasan ang pag-aalala ko. Babantayan ko po muna siya hanggang mamaya. Ano't ano man po, kapag bumalik ang lagnat niya, dalhin na po natin siya sa ospital. Kailangan din po kasi malaman ng dahilan kung bakit pabalik-balik ang lagnat niya. Hiramin na lang po natin yung sasakyang service ng barangay. Sige. Ikaw na ang bahala sa aling-huling mo, Liway. Sana'y humupa na ng tuluyan ang lagnat niya. Joel! Joel, sandali! Dahil nagmamadali ako, marami kong gagawin sa gilingan ng palay. Bakit ba iniiwasan mo ko? Ano bang problema mo? Bakit ka pa kasi nagbalik? Para lang saktan ulit ang kalooban ko. Isa pa, wala naman sa lugar na ito mga pangarap mo, hindi ba? Oo! Inaamin ko. Bigo ako sa mga pangarap ko. Bumagsak ako sa battery exam sa nursing. Kaya hindi na ako magiging isang nurse kahit kailan. At tulad din ng katotohanan na hindi na ako makakapag-ibang bansa. Tulad ng pinapangarap ko. O ngayon, pagtawanan mo ako, Joel. Pagtawanan mo ako dahil hindi ako nagtagumpay sa mga gusto ko mangyari sa buhay. Hanggang ngayon ba, hindi pa sinasabi sa iyo ni Blessy ang dahilan ng biglaan niyang pag-uwi rito sa baryo, Lida? Abay, hindi.
Nag-aalangan naman akong tanungin. Alam mo naman ang ugali ng anak mong yun. May karapatan nating malaman ang mga nangyayari sa kanya. Lalo na sa pag-aaral niya. Dahil sa kanya lahat napupunta yung pinagbentahan ng ani nating palay. Mula nga kasi nang dumating siya rito, wala siya binabanggit tungkol doon. Ayoko nga kasing pangunahan. Tsaka lang mag-aalboroto. Ang mahirap nga, sa sobrang pag-iingat natin sa maaari niyang maramdaman, ay umaabuso naman siya. Tingnan mo, parang tau-tauhan lang ang turing niya sa atin dito. Madalas, daan-daanan lang niya tayo rito. Ako iniisip ko na lang. Epekto yun ng mga maintenance ng gamot na iniinom niya magpahanggang ngayon. Lalo na yung pagiging bugnutin niya. Kahit na ano pa ang sabihin mo, kailangan pa rin nating malaman kung bakit bigla na lamang siyang umuwi rito sa baryo. Hindi mo ba napansin? Parang halos lahat ng gamit niya sa dormitoryo, inuwi na niyang lahat dito. Liway! Tulungan mo ako! Hakutin ang asin na binilan ko! Maparating ang malakas na ulan! Matutunaw ang asin ko! Pwede ba? Wala dito yung taong hinahanap mo? Masisigaw mo, nasira tuloy tulog ko eh! Umalis ka na nga! Hindi ka alis yung babato ko lahat ng madapot ko rito! David, hindi mo ba si Aling Sela yung nawala ng malay niya yun at bumagsak sa kalsada? Oo nga. Mabuti pa sa klolohan natin siya. Tara. Leslie! Bakit hindi mo ako tinawag sa likod bahay nang hanapin ako kanina ni Alicela? Bakit? Obligasyon ba kitang tawagin? Para lang sa matandang yun? Sinira na nga rin yung tulog ko, aabalahin pa niya ako? Natunaw lahat ng asin na nakabilad ni Alicela. Kung tinawag mo sana ako sa likod bahay, baka may nahakot pa kaming ilang sako bago bumuhos ang ulan. Bakit kasi nagbibilad pa siya ng asin? Panahon ng tag-ulan. Dinala ni namang David at Joel si Alicela sa ospital. Inatake sa sobrang depresyon dahil sa nakitang unti-unting pagkatunaw ng kanyang asin na naulanan. Pero kung nanaig lang sana sa'yo ng mga sandaling yon ang pagtulong sa kapwa, baka naisalba pa ng matanda ang kanyang hanap buhay. Eh bakit ba parang kasalanan ko pa ang pagkatunaw ng asin sa ulan na matandang yun? Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo, pero nagbibingi-bingihan ka! Nagbubulag-bulagan ka! Dahil makasarili ka, Blessing! At ikaw, manhid ka, ate! Eh, pinagdadaanan ako, pero tinanong mo ba ako kung anong sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan ng hindi mo na makadugo! Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Kahit kailan, hindi naging madamot sa iyong ate liway mo, Blessing. Hindi masusukat ng anumang bagay dito sa mundo ang ginawa niyang pagsasakripisyo para sa iyo mula noong mga bata pa kayo, kahit magpahanggang ngayon. Alam niyo, Tay, yung mga sinasabi niyong yan ang hindi ko talaga maintindihan. Kapag nagkakaroon kami ng problema ni ate, palagi niyong sinusumbat sa akin ang bagay na yan. 13 anyos ka pa lang noon, Blessing. Pabalik-balik ka sa ospital dahil sa kung ano-anong karamdaman hanggang tapatin kami ng doktor na hindi na gumagana ang iyong mga bato at kailangan mong sumailalim sa isang kidney transplant. Sa puntong yun, kailangan na naming magdesisyon ng nanay mo. Halos naubos na rin kasi ang kabuhayan natin noon dahil sa iyong pagpapagamot.
Kaya hindi na namin kayang magbayad pa sa isang donor na manggagaling sa labas. Kung ganun, sino naging donor ko? Magandang umaga po, Aling Nida. Ay, Joel, Napasal kayo rito sa gilingan ng palay ko. ipagigiling ko nga kasi yung 5 sako ng palay na ibinaba ng tricycle sa harapan ng gilingan mo. Alam mo na, tagulan na. Kailangan may nakatabi ng bigas para sa pagkain. Oo, tama po yun. O sige, ako na pong magbubuhat. Papasok dito sa loob ng mga sako. Abay! Dagdagan na pala ang mga gilingan mo ng palay, ah. Ay, opo. Sinikap ko po talaga makabili ng ilang dagdag na makina para hindi na po lumayo mga kalugar natin sa pagpapagiling ng palay. Joel, Oh? yun tungkol sa mga maling asal sa iyo ni Blessy. Ako na humihingi ng paumanhin sa iyo, ha? Naku, wala po kayong dapat alalahanin na Aling Nida. Kabisado ko na po ang ugali ni Blessing. Naunawaan ko po siya sa maraming bagay. Alam ko, mahal mo ang anak ko, Joel. Wala naman pong nababago sa nararamdaman ko kay Blessing. Lalo na't sa kanya ko naman inuukol ang mga pagsisikap ko sa buhay. Nang sabihin sa akin noon ni na itay at inay ang kondisyon mo, hindi na ako nagdalawang isip ang ibigay sa iyo ang isang bato ko. At ang ginawa kong yun, hindi ko yun pinagsisisihan kailanman. Isipin pang binigyan ko ng masamang kahulugan yung mga paghihigpit mo. Kasi akala ko, gusto mong kontrolin ang buhay ko. Kailangan kitang pangalagaan dahil mahal kita. Gusto kong magkasama pa tayo ng matagal-tagal habang tayo'y nabubuhay. Pero bumalik ako ritong bigo sa mga pangarap ko, ate. Pwede namang magsimulang muli, di ba? Si Joel, mahal ka niya. Kasama ka sa mga pangarap niya. Ngayon ko napatunayan kung gaano pa rin niyo ako pinahahalagahan sa kabila ng mga pagkukulang ko. Ikaw, si Inay at Itay, at si Joel. Ngayon ko rin napatunayan kung bakit mahal ka ng mga tao dito sa baryo, ate. Dahil ikaw ang nagsisilbing pag-asa sa mga sandali ng kanilang mga kabiguan. Halika na. Ate. Basta ako, palagi lang ako nandito para sa'yo, ha? Kung may mga pagkakataon mang kailangan kong itama ang mga bagay-bagay, yun ay dahil mahal kita. At para sa kabutihan mo lamang ang lahat. Pagtanggap sa sariling damdamin. Pagpapakita ng pangunawa sa kalagayan at pangangailangan ng kapwa. Ang mga ito ang mahahalagang sangkap sa pagbuo ng mabubuting layunin. Kapag nataglay mo ang ganyang mga katangian, tutulungan ka ng Diyos sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia.
Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Luceno. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.